Good morning sa ating mga kababayans. Ito yung ano natin ngayon, yung tradisyon natin ng mga Filipino. Kahit nasa ibang bansa tayo, di pa rin natin pwedeng iwanan yung mga tradisyon natin. Ganitong okasyon na to, yung araw ng patay. Busy kami ngayon. Alas 8:20 pa lang ng umaga. Alas 8:20 ng umaga. Ito na, prepare na kami ng panghanda to sa mga panghanda sa buhay ito, hindi ito sa patay. Ito yung gagawin namin ngayon, yung si Miray gagawa ng, anong gagawin mo, Miray? Biko bibingka. Biko bibingka. Sa akin, bibingka talaga yan. Yung bibingka may biak-biak ba sa Kaya lang, ito yung umpisa namin ngayon na trabaho. Ang aga-aga ko kanina, alas 7:30 pa lang bumangon na ako dahil may gagawin nga. Tapos nagbiyak pa ako sa yung niyog na napakatigas talaga. Kasi nga mas gusto namin yung natural na gagamitin naming niyog. Kaya bumili kami ng niyog sa supermarket. Si Kelly bumili kahapon ng dagdag. Bali 5 niyog to. Ito gabundok na niyog. Tapos kaysa gamitin namin ng lata, kasi iba naman niya talaga yung lata, kasi may mga na yun may mga halo na yung mga conservative na yun. So gusto namin ng ganito kasi at least ito wala talaga tong conservative dahil bao talaga to siya. Tapos to siya, hindi naka-display doon sa may labas ng supermarket, sa to siya sa parang refrigerator na chiller. Doon sila nakalagay sa chiller. Kaya lang, umpisa kami ngayon, ang hirap-hirap magkayod ganitong kayuran sa atin ng kapayas, pero papaya ba? Kasi wala kaming kayuran dito ng nyug. So, di pa to bali pangalawang step pa lang to sa nyug na to. Mamaya pigain pa to, tapos basta mamaya Tapos ang ipiga dito, yung maligam-gam na tubig, kasi pag hindi malamig na ngayon. Bubuo yung yung katas. Bago ka makakain ng biko, perwisyo muna. Perwisyo, hindi. Sakripisyo sa paggawa. Mano-mano. Mas gusto ko magkayod kaya unahin namin itong mga maliliit. Unahin natin yung mga maliliit na magkayod. Ito. Para kasi mabilis ako dito Ito yung mga malalaking tuklap. Kasi yung niyog na ginamit nito, parang mayroon sa amin ba tawag sa Bohol dati na hagad. Yung bang ito pa, no? Oh, hagad 'yan. Pagka biniyak mo siya, mabilis siya may lasa siya sa yung yung luma nga. Pero meron naman talaga na yung hagad talaga na galing sa puno. Meron ng ganyan Ewan ko ba't, siguro sakit din yan siguro sa bunga. Mas mabilis to, kaya nagiging ganito siya pagkatuklap ko, dahil maganda pagkatuklap dahil ito, ganoon to. Kaya lang ang nito, di ba, pagka sa pagka pagpiga mo nito, di masyadong malangis, makatas dahil dun sa sa hagad. Di ko alam sa Tagalog ang hagad. Basta kaya siya. Kaya ito unahin namin itong mga maliliit. O sa mga overripe na siya. Ganun. Ito yung kayod na namin, no? Kay Miray medyo sobrang pino naman yun sa Miray. Wala ko ang Ito iba kasi sobrang pino to. Ayun sa kanya sobrang pino. Ganda kayo kasi lalabas yung maraming katas. Yan. Kasi wala na ibang pa ito, sobrang pino. Kayuran nga namin yan, yung kapayas. Ito yon sa akin naman, mahaba. Parang Ayan, para pang-atsara na to. Makapal sa yugang. Pang-atsara. Saan ba dapat ako dito? Kasi pag makapal, hindi masyadong labas yung niya, yung katas. Dito siguro ako. Yan yung 4 na side dito. Ito kasi pang pang cheese. So dito siguro ako. So iyan muna namin ito, tapusin to, tapos balik tayo mamaya. Ayan yung kinayod namin. Piniga, inimilay dyan sa
Palanggana kasi wala kaming malaking ano eh. Paglalagyan, pero yung palanggana malinis to kasi ano to nang sterilize sa mainit na tubig at saka may ano. Wala tapos, nagtanong. Okay, wala nagtanong sa'yo. Ay, baka sabihin nila ano, ba't palanggana? Uy, talsik. At least, alam na ito, sterilized to. Ayun o. Ano, hindi kaya masyado ano, yung kagaya sa atin na May doon kaya sa pulis magpaliwanag. Huwag dyan. na malapot talaga. Kunti lang yung gata niya to eh. Kasi kanyo cellphone ng gata. Bilan mo yan kasi iyan ko na yung Kailangan na ano, blender ko na yung ano. Binabat ko gagawing bibingka. kuhaan ko muna ng gata. Ito yung ano. Yung porka. Binabad ko kagabi na ano, kagabi pa to. Ito yun, oh. Bigas na gawing bibingka nga. Tapos i-blender ko lang yan. Bakit ito mapiga kasi may puwersa sa akin. Ito yung bigas lang na ginawa ko. Gagawin kong ano. Gusto ko to siya kasi malambot. Yan, ano siya eh. Ordinaryong bigas lang dito yan. So, igiling natin dito sa blender mamaya para gawin natin. Tawag sa amin yan, labadura. Pero, labadura dito, iba naman. Ano yan? Wasing yun, labadura. Pero sa amin tawag yan, buhulat eh. Labadura daw. Ano yun? Yung masa siya na gawin ng bibingka. Oh, update mamaya. Update tayo. Ano siya? Busin ko siya. Nagsaing muna ko. Ipasa, chicos. At chicos. Ayan. Doon Pablo nagsalita sa radyo. Buraco. Buraco. Asin mo. Dapat ko sabi yung video. Ayun, alam niyo ba yung ano? Yung araw ng patay dito? Iba yung tradisyon nating mga Pilipino kaysa kanila kasi dito ano sila eh yung pag nabanggit ko na yata to dati nung nakarang taon din na vlog na pagpatay na talaga as in patay na talaga yung ano nila yung turing ba na wala na parang yan na talaga nila na di nila na iniisip yun di kaya sa atin na magpamisa pa tapos ganitong araw ng patay dia uno, dos, yan talagang araw ng patay. Yang kasi 'di ba? One All Saints Day. All Saints Day. All Saints Day pag ano ang uno, tapos pag dos, yun na yun, yung araw ng patay na talaga yung celebration dito. Sa mga amo sa tagalan namin dito, hindi ko narinig na talagang pinaghandaan talaga nilang ganitong okasyon ng araw ng patay. Di kagaya sa atin na, uy, di muna tayo di muna kami pupunta diyan sa dito sa rest house nila kasi may araw nagkataon na araw ng patay. Dito wala pagka ganitong araw ng patay talaga mayroon kaming maraming trabaho. Kung hindi man hunting,
Kadalasan talaga hunting. Kung hindi uno, dos ang hunting. So, ang mga tao dito, pare-parehas lang pakaintindi ko kasi pagpatay na talaga wala na yun. Hindi kagaya sa atin, pamisa pa, tapos may ganitong mga tirik-tirik ng kandila. Dito wala. Di namin nakita. Yan eh. Simenteryo dito, hindi ganun kapuno pag ganitong araw ng patay. Parang, ano sila ng undas, pero iba talaga tayo mga Pilipino sa mga ganitong tradisyon na pag araw ng patay, maano talaga. Ano mo talaga yung, parang kahit patay na yung mga ano natin, mahal sa buhay, mahalaga pa rin sa atin. Kaya yung mga tradisyon na ugalian namin sa Pilipinas, nadala pa rin namin dito. Na magtirik ng kandila, may mga handa-handang konti. Ano nga sa atin na masyadong, hindi ko alam kung sorry sa word na nagiging OA na ba talaga kasi kahit patay na, ano pa talaga yung ipopost pa sa sa Facebook, tapos meron pang iba, hindi ko alam kung naintindihan ba nila kung mag-celebrate ng anniversary ng pagkapatay kasi marami ko nakikita sa Facebook na magpo-post na happy death anniversary. Di ko alam kung ba't matawag ng happy death anniversary. Di ba parang natuwa kayo na namatayan kayo ng pamilya? Parang ganun ang pagkaintindi ko. Minsan naman mag-post tayo sa ating mga social media, isipin naman din, huwag naman yung parang nakakatawa. Di naman sa nangingialam. Pero, pag tayo nakaintindi kasi, anniversary kasi ng pagkamatay, huwag naman yung happy death anniversary. Israel. Ang dami naman sigurong pwedeng ilagay ng caption ganyan, di ba? Ito, inalala lang namin itong araw ng kamatayan ng ganito, sa mga magulang. Pero happy death anniversary, parang, hindi ko alam kung tama ba yung ilagay mong ganun sa pag-celebrate ng death anniversary ng mahal sa buhay. Paano happy death anniversary? Ano yun? Ganyan birthday din na ng patay na happy, i-greet pa na ng happy birthday. Mayroon yung ganun na happy birthday in heaven. Happy ba yun doon? Oo, paka-happy na. Happy birthday in heaven daw. Kanya-kanya na tayong niyan. Pero, pag yung mga death anniversary, di dapat happy. Kasi, wala man lang akong pinag-aralan, pero hindi ko talaga yun, hindi ko yun maintindihan kung bakit happy. Paano happy? Kayo na lang bahala dyan kung umintindi kung tama ba yung pagkasalita ng basta, ang ko rin, di ko maintindihan din. Sabi ko, bago itong araw na patay, happy Halloween. Kung ano ibig sabihin ng Halloween? Kasi nga, sabi nila ni Kelly, sa Amerika daw yun. Tapos pati dito, na-adapt nila dito yung Halloween. Sa mga tao, di rin masyado naintindihan ng Halloween. Kagaya ko, di ko rin naintindihan bakit happy Halloween. Para bang, sabi ko, ano yung ibig sabihin ng Halloween? Sabi ni Kelly, ano yan? Yung mga ganun-ganun. Sabi ko, parang happy ka sa mga ganyan, mga multo-multo, ganun? Na happy ka. Depende na kasi sa adapt natin yan. Ang dami kong mga sinasabi. Tingnan ko muna itong yung, ano yan, Gray? Fried chicken. Fried chicken. Gusto ko rin yung fried chicken. Pingis tapos ito. Huwag mo na ipakita yung mga pagkain. Papaikag tayo. Hindi na. Tingnan ko lang itong yung masa ko sa gagawin kong bingka. Kung okay na siya dito. Dito ko nilagay kasi. May nakasilip po. Wala yan. Good boy yan eh. Pwede na siya kasi nagbabubbles na Okay. Umpisa tayo magluto. Mamaya. Kasi magdala si kaya. Pakita ko sa inyo na naluto na. Hindi ko muna ipakita ngayon yan. Tsaka na ako mag-video sa bibingkang ito kung totally mastered na ako. Mastered. Ang hirap Hirap talaga. Walang kameraman. Wanted na naman ako nito ng kameraman. Wanted kameraman. Ipakita ko sa inyo yan kung ano at paano ko ginawa ang bibingkang ito. Kung mayroon lang tuba nito, yung pangpaalsa, kasi ang gamit ko ito ay baking powder, yun yung ginawa kong pangpaalsa. Mas maganda yun kasi tuba yun
Yung recipe lang na nanay ko talaga ang gusto kong sundin kasi naalala ko buhay pa yung nanay ko gumagawa ng ganitong bibingka. Masarap talaga. Kaya yun yung gayahin kong recipe. Ganun pa man, walang tuba dito kasi walang anyog. Itong bibingka na to ay gagawin ko lang sa mapalsa yung baking powder. Mamaya kita ulit tayo mamaya ha. Pag nakuluto na ako ng iba ng bibingka. Kita niyo yung baboy ramo. Ayan, yung baboy ramo na yan, dito yan. Isang araw ko pa nakita yan eh. Yun na, lumusot doon. Ito pala yung namin kanina, yung finish product namin, no? Ito na yun sa camera yun, ito yung finish niya. Ito rin sa akin finish din na bingka. Grabe langaw kasi, kaya tinakpan to eh. Ito yung ginawa na namin, no? Ayun. Bitak-bitak na yan, no? Nag-crack. Parang nag-contest kami ni Mirai kanina eh. Yun. Contest ka dyan. Yan yung bibingka rin tawag daw yan. Big core yan eh. Pero inovin yan. Tapos may egg pie. Egg pie magdala ka rin? Yan. Tapos yan. Bingkang Edgar. Ito yun. Yung tapiro. Magdala kasi si nito, Kelly. Yan, nagluto ko kami kanina. Yung pansit dyan. So ngayon, bibahe kami. Papunta doon sa kabilang lungsod. Kabilang bayan. Lungsod kasi sa Tagalog yan. Siyudad. Punta kami ngayon kasi babalik na si Kelly sa pasok, may pasok na siya bukas eh. Kaya ito, may baon siya niyan. Aalis muna kami. Pero isama namin kayo ha. Mamaya. Alis tayo. Ito na. Papunta na kami ng kabilang bayan. Tip ko na si Kelly sa kasi alas oras ang bus? Alas 6 alas 6:15 ngayong hapon kasi nga dati ang bumibiyahe siya sa papuntang pabalik siya ay nagtitrain ngayon ang train walang biyahe. Nagtigil sila ng biyahe noong October, kalagitan ng October, no? Kalagitan ng October dahil nagpalit ng mga yung release ng train. Pinapalitan kaya kailangan mo nang mag-stop operation ng train papuntang siyudad. Isang buwan din mahigit yung stop operation kaya yung imbes na mag-train yung kumpanya naglagay sila ng mga bus na kada station, palagay ko kada station yan, na yun ang kukuha ng pasahero na imbes na mag-train isakay lang sa bus, pero yung pamasahin yan, walang pamasahin kasi sila kasi nung bago rin magpasukan mayroong offer, parang special offer nag-offer ang kumpanya na rin ng train na parang silang 20 kasakay mo magbabayad lang ng 20 euro 20 kasakay ba? 16 kasakay 16 na sakay ng train bali 20 euro pero malaking mura yon dahil magkano ang pamasahe kada sakay balikan kung doon sa manggaling sa medyo malaylay yung bayan nasa mga 9 euro pero balikan 18 so sapul na yung parang isang biyahe lang kinuha ni Kelly yung mga offer ng biyahe. So ito ngayon wala tong bayad. Bali pakita lang niya yung
application ng tawag kasi ng train ito Renfe. Yun yung ano na valid pa rin yung ano niya, yung pamasahe. So ito yung pupuntahan namin ngayon. Sana nga may train talaga, may bus talaga, kasi kung hindi, naku, kiliba ka. Hanggang Sibilya ako dito mag-drive. Hatid kita doon. Huwag naman, kasi kahapon nang galing rin ako sa ano, sa halos sa Sibilya na rin dahil may kinuha ako doon. Hapon na rin kami nakabalik. Kasama ko rin si Kelly kahapon. Noong oras na kami nakabalik. Mag alas 7 na ng gabi na nga. Huwag naman sana ngayon, kasi pag ito yung mangyari ngayon, makatili ko yung Sibilya sa'yo, sigurado halos to alas 10 ng gabi makabalik ako dito. So sana nga may biyahe talaga. Malamang may bus kasi may nakasalubong kaming kulay, parang kulay itim na bus yun eh. Yung papuntang ano, papuntang syudad. Nakasalubong namin doon sa may rotunda. Abang-abangan na namin dito kung yun ba talagang bus na yun. May ano eh, may ano eh, konduktor na babae. Kanina, ay konduktora yun eh. Hindi namin Papunta kaya? Di namin alam kung saan sila ano, saan sila iikot o hihinto. Dito kaya talaga 'yun? Dito daw yung sabi ng isa eh. So abangan natin. Ayun yung bus na ano, yung bibiyahe na ano, yung pamalit ng train, yan siya. Kanina kasi walang ilaw na naka-Renfe. Ngayon meron na. So yan sa Kilikili ngayon. Iikot yan kasi di pa sumakay mga tao eh. Iikot yan dito banda. So yan na, umalis na ako kasi nandun na yung bus. Umalis na ako kasi babalik naman ako sa ano namin, sa lugar namin. So yan yung ano namin ngayon, ang vlog. Maraming salamat sa inyong suporta. At ako ay magpaalam muna sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo. God bless.